Magandang araw, ka-educators. Welcome back to the channel where we talk about facts and opinions on the latest DepEd issues. Today, we'll tackle something very important for us teachers and non-teaching personnel, the 7,000 peso medical allowance. Ano na nga ba ang pinakabagong update dito? Alam naman natin dati na napakaliit lang ng medical benefit ng mga guro, 500 piso para sa diagnostic tests. Pero ngayon, malaking pagbabago ang hatid ng Executive Order Number 64 at DBM Circular Number 2024-6. Starting 2025, ang bawat DepEd teaching at non-teaching staff ay entitled na sa 7,000 piso annual medical allowance. Imagine, from 500 piso naging 7,000 piso. Isang malaking hakbang para matugunan ang ating health needs. Pero paano ba ito makukuha? Ayon sa DepEd Order Number 16S 2025, may 3 paraan para ma-avail ang allowance na ito. Group HMO packages. Pipiliin ni DepEd ang healthcare provider at automatic kang makakasali. Individual HMO type plans pwedeng i-renew o i-avail gamit ang payroll system. Direct cash payment. Ito ang pinaka-demand ng marami, lalo na para sa mga nasa malalayong lugar. Kung cash, mas simple at mas mabilis magamit para sa immediate medical needs. Eligible ang lahat ng DepEd personnel, teaching at non-teaching, basta may at least 6 na buwan ng serbisyo sa taon. Ang allowance ay i-release via payroll in advance. Pero tandaan, kailangan pa ring mag-submit ng dokumentasyon tulad ng resibo. Kapag hindi nakapagpasa, posibleng ma-hold ang benefit for the following year. Ngayon, hindi pa rin nawawala ang mga issue. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, maraming guro ang nahihirapan dahil sa delay ng HMO enrollment at kakulangan ng malinaw na guidelines. Kaya patuloy nilang hinihimok ang DepEd at DBM na gawing cash disbursement na lang. Sa katunayan, may ilang lugar gaya ng vegan na nakapag-release na ng cash medical allowance at mukhang mas efficient ito. Para sa akin, malaking tulong na ang 7,000 piso na medical allowance. Pero dapat siguruhin na mabilis, maayos at transparent ang sistema ng pag-release. Kasi ano ang silbi ng benepisyo kung delayed o mahirap ma-avail? Dapat maramdaman ito ng bawat guro, lalo na sa panahon ngayon na ang kalusugan ay napakahalaga. Ikaw, ano ang take mo dito? Pabor ka ba sa HMO system o mas gusto mo na cash disbursement na lang? Share your thoughts in the comments below. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa lahat ng DepEd issues na mahalaga sa atin. Maraming salamat and see you in the next video.